po kayo, ma'am. You've been crying already. Tama na, ma'am. Tama na po, ma'am. Tama na. Tama na, ma'am. Pahinga na kayo, ma'am. Oh, mukhang tinutubuan na ang kapatid ko ng sungay. Napapansin mo ba? Nagiging demonyita ka na. Kayo ang pumatay kay Rav. Hanggang ngayon ba, yan pa rin ang issue mo? Napakakitid talaga ng utak mo. Ano bang gusto mo? Habang buhay na lang yung katawan ni Rav dun sa ospital? Oh, gusto mo antayin na mabulok ang katawan niya doon? Ano, Rizzy? Yun ba ang gusto mo? Ano pa ba yung point ng pagtatanong ko anong gusto ko? Kayo naman na nasunod, hindi ba? Wala na si Rav. Pinatay niyo na. I'm sorry, Rav. Alam kong nangako ako na magiging matatag ako para sa mga kapatid mo. Pasensya ka na kung bumigay ako kanina. Mahal kasi kita. At masakit para sa akin na mawala ka. Pero hindi ko pinagsisisihan ang desisyon kong pakawalan ka, anak. Kaya lang, sana tulungan mo ako. Ibulong mo naman sa Diyos na tulungan kami. Diyos ko, huwag mo pong hayaang mapatalo ako sa lungkot at kahinaan. Gawin mo akong matatag para kay Rosan at para kay Rizzy. Kailangan nila ang lakas at pag-iintindi ko. Tatatlo na lang kami. Ayoko mabuwag ang pamilya namin dahil dito. Gagawin kong lahat. Huwag lang kami magkawatak-watak. Hindi ko mapigilan mag-alala para kay Rizzy. Napakabata niya pa para mamatayan. Wala na si Rav. Wala na rin yung taong sana karamay ko ngayon. Wala na si Sito. Bakit sina Mami at Rosan pa nang iwan sa akin? Hayaan mo sila magkagulo. Nang sa ganon, sa'yo na mapunta ang atensyon ng Mami mo. Ayoko sa kanila. Mag-isa na lang ako. Kayo'y naging bahagi ng maaalat